Hello po mga ka-Team EDSI. So, andito naman po tayo magkokomento patungkol nga po sa nangyari sa birthday ni Beyonce, doon nga po sa uploaded ni Kuya Val Santos Matubang. Ayan, hello po sa inyo. Hindi po ito matatawag na reaction video. Sa loobin po natin ito base sa ating mga napapanood at napapansin sa Team EDSI. So, sa malamang, alam niyo naman pong lahat na Team EDSI po ako simula nung November or October po yun, no, yung pumutok yung usap-usapang EDSI nung nagpabagyo ata sila. So correct me if I'm wrong na lamang po. Ayan, naway nasa mabuti po kayong kalagayan at suportahan po natin si Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna at ang buong team. So maraming pasalamat sa mga nagla-likes at nagsusubscribe sa aking channel. So nakakahanga po talaga itong si Beyonce, no? So totoo nga po yung sinabi nila na kapag ang isang tao ay galing sa mahirap, ramdam din po niya yung mga taong naghihirap at walang-wala sa buhay, kaya nagagawa pong mag-share ni Beyonce ng mga biyaya sa mga kapwa po niyang hirap din. So bihira lamang po itong ugaling ganito. So kay Beyonce ko lamang po nakita na nagagawa po niya mag-share ng kanyang blessings, kaya siguro mas lalo po silang binibless dahil nga po sa kabaitan ni Beyonce. Nakukuha po niyang magbigay at iparanas din po sa mga kapitbahay niya yung mga nararanasan niya. Although yung mga effort po ni Beyonce na nagpapakain sa barangay po nila, lalong-lalo na po nung fiesta at saka birthday po niya. So alam nyo, napakasaya siguro ng mga kapitbahay ni Beyonce. Kasi unang-una sa lahat, para sa akin, maraming nabago dahil sa pera, yung tipong lalaki yung ulo, nagiging hambog, ika nga po. Diba, nag-change yung ugali ng isang tao dahil sa pera. Pero si Beyonce, the more na dumadami yung pera po niya, the more na napaka-humble niya, ang baba ng kanyang loob, kaya mas lalo po siyang binibless ni Papa God. Kasi nga po, kita po niya na hindi po tipo ng babae si Beyonce na tawag nito madamot, marunong siyang magbigay, maliit man o malaki, marunong po tayong mag-appreciate po, kasi hindi lahat ng tao nakakaranas na maginhawang buhay. At kita naman po natin yung before and after, ika nga ni Kalinga Prab, yung interview ni Dr. Love, na nagmamakaawa na ma-vlog si Beyonce. At ito na po, kung hindi dahil kay Dr. Love, walang EDSI. So, which is totoo naman po ito. Kaya nakaka-believe at lalo nasasabi mo po talaga na blessings in disguise. Ito si Dr. Love, and especially si Kalingap Edu, blessings po siya kay Beyonce. Kasi simula nang andyan si Kalingap Eds, ay dumadami na po yung blessings na natatanggap ni Beyonce. At saka sa mga nagko-comment na si Edu ay part daw po ng LGBT, napapatanong po ako, kasi nga, yun yung mga sinasabi po nila. Kasi mahina daw si Eds, bakit napakatagal niyang kumilos, pwede na yan, kapag ligawan daw ni Eds, sasagutin daw po agad ni Beyonce. Bakit po? So may oras po dyan, hintayin po natin na yung panahon yung magdidikta, sila pa rin po yung masusunod, hindi po tayo, kasi mahirap naman kapag diktahan natin si Beyonce at saka si Edu kung ano yung mas nakakabuti para sa kanila, diba? Kasi unang-una sa lahat, alam po nila yung tama at mali, at hindi po wala pong katotohanan yung mga napapansin po ninyo kay Edu. Respeto lang po talaga si Edu, ayaw niyang pangunahan, at inaantay po niya na mag-18 itong si Beyonce bago po ligawan. Kasi unang-una sa lahat, napakarami po nilang basher. Mahirap na kapag makitaan ng butas. At unang-una sa lahat, na kay Beyonce pa rin po yung desisyon niya.
'Di ba? Si Beyonce po yung magdedesisyon, hindi po tayo. No? At darating din po yung araw na magiging sila soon.